Nakatuon ngayon ang suporta ng pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa Muslim Mindanao. Maliban sa mga proyektong infrastruktura, nakapaloob din sa pondo ng pamahalaan ang edukasyon, seguridad ng pagkain at ang tamang paggamit ng mga natural na yaman ng lugar. Para sa detalye muling magbabalita si Emil Carion. Sa loob lamang ng 3 taon ay may tuturing na mas malapit na ang pagkakapanalo ng kapayapaan matapos na mapirmahan na ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro nitong nakaraang linggo. The President is very much committed to see through na makarating to sa hanggang dulo na talagang ma-achieve natin yung real peace in Mindanao. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Ang susunod nito ay ang pagsumite sa Kongreso para mailatag ang lawak ng agreement at ang direksyon nito. Sa ngayon ay malaking porsyento mula ba at mataas na kapulungan ng Kongreso ang naglalayong ipasa na ito sa 2016. Both the Senate President and the Speaker and key officers of both chambers have expressed support for the peace process, the peace agreement, as well as support for the Organic Act, which will now put together the fundamental law that will underpin the Bangsamoro. Pondo para sa mga key programs at mga proyekto ang kagyat na ibubuhos. Kasama na rito ang mga infrastructure project, mga food production projects at social intervention programs. There will be more resources going to ARM, both from the national government, as it is committed to continue to provide that block grant of subsidy, which we give, which has ranged from about 13 billion to 14 billion every year. So that will continue. But there will also be, dividends from the process. Because the government is definitely concerned and it's committed to showing the Bangsamoro people that signing the agreement will result in more services being provided, more businesses being set up, more investment being made, especially foreign. So I think that is a commitment of government. Dagdag pa ni Secretary Abad na bukod sa regular na pondo ng pamahalaan, target din ngayon ang mga pondo mula sa bilateral at multilateral sources. Kabilang narito ang United States at ang bansang Hapon, ang World Bank, ang Asian Development Fund at ang iba pang development partners mula sa Europa, bansang Inglaterra, Canada at ang Australia. Target ng mga bansang ito ang kalakal katulad na lamang ng palm oil, rubber, saging, langis at ang gas exploration. Ayon kay Abad, ang mga ganitong pagkilos ng ekonomiya ay magpapaangat sa bansa para mapabilang ito sa mga tinaguriang new frontiers of prosperity sa hinaharap. Many of the multilateral, bilateral, and private investors who are observing what is happening are convinced that this is truly going to be the beginning of a regime of peace in the area, which is really one of the key conditions that will attract bilateral, multilateral, international NGOs to increase their investments in the region. And, the beneficiary here is not just the Bangsamoro. Because when we say the conflict in Mindanao, it also affects areas that are not really engulfed in conflict. Kasama si Freddy Abando para sa Bayan, ako si Emil Carion.